tayong lahat. Si Jesu-Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito, tayong lahat bilang sambayanan ng Diyos ay nagpapasalamat sa biyaya ng bagong halal na Santo Papa sa katauhan ni Papa Leon ika-14. Nawa, patuloy nating ipagdasal ang intensyon at mga hangarin ng bagong Papa na nawa madala niya ang simbahang Katolika sa landas ng katarungan at sa landas ng paglalim ng pananampalataya. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong maitatag ang iyong simbahan kay San Pedro na pangunahin sa mga apostol na hinirang. Ang aming Papa Leon ika-14 ay iyong tunghayan at loobin mong ang itinakda mo para si San Pedro'y halinhan ay maging simula at nakikitang saligad ng kaisahan sa pananampalataya at pakikinabang sa iyong buhay para sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madagip niya ang sinamang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tugon niya. Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya makakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias.
Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kanyang kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya at sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat nang purihin ng lahat ng bansya. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ang lahat po ay magsitayo. Ang sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudiyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman.
Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi na ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo pong mga pilgrims na naririto, mga deboto, mga nananalangin na tumihiling ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Uli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Habemus Papam. Ito po ang mga katagang narinig natin kaninang madaling araw, oras dito sa atin sa Pilipinas. We have a new Pope. Kaya ang buong simbahan ay nagagalak dahil mayroon nang napili, mayroon nang nahirang na ipagpatuloy ang gawain ni Apostol San Pedro, ang maging tagapangasiwa at mamuno sa simbahang Katolika sa buong mundo, sa katauhan ni Robert Francis Prevost, isang Amerikanong kardinal, isang Agustinong pari. Pinili niya ang pangalang Leon, ika-14 bilang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang pagsisimula ng kanyang misyon bilang ating Santo Papa. Change. We all want change. Kapag darating ang eleksyon, kapag darating ang halalan, matunog ang mga kandidatong nangangako ng pagbabago, hindi po ba? Maaaring tayo nahalina sa mga ganitong lengguwahe kapag pumapasok ang panahon ng eleksyon. Iilang araw na at mag-e-eleksyon na po sa atin dito sa Pilipinas, ang midterm elections. Pipili na tayo ng mga bagong senador, pipili tayo ng gobernador, mga kongresista, mga mayor, mga konsehal ng bayan. Change. We want change. At ito rin ang nais ni Jesus para sa bawat isa sa atin ngayon. Kung merong pagkakahalintulad, ang unang pagbasa at mabuting balita para sa araw na ito, iyan ay tungkol sa pagbabago. Kung tayo naghahangad ng pagbabago, si Jesus din ay naghahangad ng pagbabago para sa atin. Jesus wanted change from us. Mula sa mga masasamang gawi, mula sa pagiging makasalanan, there should be change. Sa Ebanghelyong napakinggan natin para sa araw na ito, narinig natin si Jesus. Sabi niya, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Maaaring ang mga katagang ito para sa mga Hudiyo ay kahindik-hindik nakakapangilabot because this is a clear message of cannibalism. Kanin ang aking laman, inumin ang aking dugo. Para sa atin, naiintindihan na natin ito. Pero para sa mga Hudiyong unang nakakarinig ng mga katagang ito, para bagang nakakapangilabot. Cannibalism ito Kakanin ang laman ng anak ng tao, iinumin ang dugo ng ating Panginoong Yesus. Pero alam natin na hindi naman literal na laman at dugo ang pinatutungkulan ni Jesus. It is something spiritual, something beyond that the eyes can see. Spiritual na katotohanan na nagpapahayag ng malalim na unyon o ugnayan sa pagitan niya at sa ating pananampalataya. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang mga pagbasa para sa araw na ito'y nakatuon sa ating pagsampalataya sa banal na Eucharistia, na kapag tayo nakikibahagi sa banal na Eucharistia, tayo ay hindi lamang umiinom ng alak o kumakain ng tinapay. Tinatanggap natin mismo ang katawan at dugo ng Panginoon. Isang dakilang misteryo ng pag-ibig na sa pamamagitan ng komunyon, tayo ay pinapalakas, tayo ay pinababanal, at tayo ay binibigyan ng pagbabago, new life.
Makikita natin ang kapangyarihang ito ng Diyos sa buhay ni Saulo na napakinggan natin kanina sa ating unang pagbasa. Si Saulo, na dating taga-usig ng mga Kristiyano, ay kinilala natin ngayon bilang si San Pablo, ang dakilang apostol ng mga Hintil. Bakit? Dahil siya ay nakatagpo ni Jesus. Jesus presented himself to Saul, later on, Paul. At mula sa sandaling iyon, siya ay binago. Mula sa isang pumapatay, siya'y naging tagapagtanggol ng pananampalataya. Mga minamahal kong kapatid, ito ang nais ng Diyos sa atin, pagbabagong buhay. Hindi sapat na sinasabi nating tayo ay Kristiyano. Hindi sapat na pinapahayag nating tayo nananampalataya. Kailangang matikman, kailangang matanggap natin si Kristo sa Eukaristiya. At sa ating pagtanggap sa Kanya, hayaan natin siya na baguhin tayo. O tayo ba'y katulad pa rin ng dati? Walang malasakit. O may bunga ba yung ating pakikipagtagpo kay Kristo sa misa? Tayo ba'y nagagalit pa rin? Tayo ba'y naninirang puri pa rin? Tayo ba ay wala pa rin pakialam sa kapwa? We want change. Kung gusto natin ng pagbabago, let the change come from within you. Let the change come from your hearts. Tularan natin si Pablo. Kapag tunay na nating naranasan si Kristo, magbabago ang ating paningin, ang ating pakikitungo sa kapwa, at ang ating pananaw sa buhay. Mga minamahal kong kapatid, tanungin natin ngayon, tuwi bang tayo lumalapit sa komunyon, tayo ba'y nagiging higit na katulad ni Kristo? O ang mas akmang salita, tayo ba'y nagiging kawangis ni Kristo? Nawa, sa ating pagtanggap kay Jesus sa banal na komunyon, samantalahin natin ang pagkakataon upang siya'y makaniig, upang siya'y makausap. Sa ating pag-upo o pagluhod muli sa ating mga upuan, kausapin natin siya. Huwag munang mag-isip ng mga samot-saring mga bagay. Huwag munang tumingin sa kanya-kanya nating mga telepono. Look at Jesus. Talk to Jesus. And let the change come from within you. Just as Jesus wanted change. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, patuloy tayong dumulog kay Jesus. Patuloy tayong manalig sa Kanya. Ipanalangin natin ang buong simbahang Katolika, lalo tigit sa pagkahalal ng ating bagong Santo Papa sa katauhan ni Papa Leon ika-14. Nawa, patuloy tayong madala sa pagbabago at ang pagbabagong ito ay tungo sa kabutihan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay na nakahanda at igawad mo ang pagkupkop at pamamahala sa banal mong simbahan kaisa ni Papa Leon ika-14 na niloob mong maging tagapangasiwa
sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon ika-14 naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili po nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sinugong. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Purihin ka, Diyos Amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos Amang mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambasang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Di man karapat-dapat kami manlalakbay, tanggapin mo ang aming payak na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Tinay, daling kami kay Jesus ng aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kaming minabuti mong tumanggap ng banal na pakikinabang ay dumadalangin pagtibayin mo sa pagkakaisa at pagmamahal, pakundangan sa aming pinagsaluhan at lagi mong ipagtanggol at ipagsanggalang ang lingkod mong si Papa Leon ika-14, ang tagapangasiwang iyong pinagkatiwalaan kaysa ng simbahang inihabilin mo sa kanyang pananagutan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal,
Pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa Santo Papa. Panginoong Hesukristo, mabuting pastol at dakilang pari, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagtawag mo kay Papa Leon ika-14 upang maglingkod bilang pastol ng buong simbahan. Pamunuan nawa niya kami bilang mabuting pastol na kumalingas sa kanyang kawan at lumingap sa mga naliligaw na tupa. Siya naway maging mapagmahal at nakikinig na Ama, tapat na guro at katiwala ng iyong banal na misteryo. Pagkalooban mo siya ng kalusugan, lakas at karunungan. Patibayin mo ang ugnayan ng pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin bilang isang katawan. Dalisayin mo kami at taguyod sa pagmamalasakit, sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi magmamaliw. Itulot mong kami ay masigasig na tumugon sa iyong misyon. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahan. Kaugnay po nito, mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Natatangi po ang buwang ito, ang uplan pagbibinata, libreng tuli para sa mga magpapalista sa unang 100 mga kabataan na may edad 5 hanggang 16. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga detalye. Ikaapat, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay mayroong programang Little Padre Pio Contest. Inaaniyahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 10, na magbihis gaya ni Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipapadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po, ang posting ng mga official entries at kinakailangang makakuha ng engagement ang picture sa pamamagitan ng like, comment, at share. Ang pinakamaraming engagement ang mananalo ng 5,000
pesos para sa first place, 4,000 pesos para sa second place, at 3,000 pesos para sa third place. Inaaniyahan rin po ang mga kalahok na dumalo sa birthday mass ni Padre Pio sa May 25, ikasiyam ng umaga, para sa announcement ng mga nanalo. Nawa, ang buhay ni Padre Pio ay ipamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Ikalima, ikinagagalak po naming ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon, isang pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang 17, 2025, at bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat na nagnanais sumama. Napaka-espesyal po ng pagkakataong ito dahil kasabay nito ang ilang mahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayo magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa, dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod, at maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Volto Santo, Sacred Face. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco, at mabisita na rin po si Santa Clara. At sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio, isang magandang pagpapalaala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong misa sa bawat lugar na ating pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa karagdagang detalye o kung nais nyo pong sumama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Mark Ian Abu o Crizel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 or 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Marami pong salamat. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayuno po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, imahe ng Panginoon, ng mahal na Birhen, ng mga santo, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.